Isang tindahan sa Bulacan ang nag-iimbak at nagbebenta raw ng iba't ibang produkto sa murang halaga. Ang punchline, mga expired na pala. Nako, mapapamura ka talaga. Isang tip ang natanggap ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNP, CIDG Bulacan, mula sa isang confidential informant tungkol sa isang paupahang bahay sa Barangay Lias sa Marilao, Bulacan. May dumating ditong mag-ina, walk-in complainant. Ang anak niya, nasira ang kutis dahil sa nabiling lotion. Titrace up namin, gumamit din kami ng mga civilian asset, na-trace namin kung saan galing yung produkto. Sabi nung nabilihan ng tiyangge, doon galing ang produkto. Ang bahay na ito, may tinatago palang dark and hidden secret. Mga pagkain, toiletries at cosmetic products na paso o lampas na sa expiration date. Na-confirm na yung mga iba't ibang produkto, usually may mga cosmetic. Then nag-test buy kami, nalaman namin na yung mga produkto is dinilinis nila, then tinatanggal yung mga expiration date, tapos binebenta. Dahil sa nakuhang tip, agad na isinagawa ang isang entrapment operation. Sa kuha ng cellphone video ito noong August 8, 2023, makikita ang pagpasok ng tatlong asset sa isang bahay. Ang mga asset, nagpanggap na customer ng seller na si Maxine. Hindi niya tunay na pangalan. Ano to? Baka yung oil yun. Baka ito yung mga makeup. Baka ito yung Makikita sa video na may isang cabinet sa kwarto na puno ng mga gamit pangligo, pabango, lotion, deodorant at iba pa. Meron ding mga pang-makeup. magbenta sa market. Pagpasok sa bahay, ang mga produktong makikita in different variations and sizes pa. Aba! Makikita rin sa video ang ilang trabahador sa paupahan na naglilinis at nagsasalansan ng mga expired na item. Sobrang busy dito as in. Sosyal! May mga tagapakpa ng orders. Parang nasa grocery lang ah. Ayan, naaligaga na sila. Sobra. Bilis, 100! Plus 100! Okay na, te. Salamat po, te. Positive! Nagpatuloy ang pakikipagnegosasyon ng mga assets sa suspect/seller na si Maxine. Mga lang para magbayaran na kami. Hoy! Hindi pa nga, anong binababa mo na? Hindi pa nga bilang yan eh. Ilang piraso yan? Binilang. Ay, nanin niya, di ba? Ay, per kilo yan. Kilo mo na nakapapabiling. Paano yung nababala? Ano na kilo na yun? Nakilo na yun, yung mga yan lang. Yan lang para hindi magkapunan. Ang bayaran pala sa mga produkto, hindi per piraso, kundi per kilo. Kasi hindi naman nagsasalita yung may-ari. Ang nano namin is yung mga tao nila, yung dalawang ano. Ang sabi, per kilo binebenta, depende sa produkto, 50 to 60 pesos per kilo. Iipon muna natin lang kasi baka mag-charge kayo ng ano. Kailan yun? 2020? 504. 2020 po. 2020? Walang duda! Expired na nga yan! Tingin ako isa. Mga pimple eraser. Ayun yung trending ngayon sa TikTok. Puno na! Lahat yan, be. Igilid mo na dyan, puno na. Oo. Magigiba na yung Innova. Nang magkabayaran na, isinagawa na ang pagsalakay. Dito muna kayo. Dito muna kayo. Pasok. Sama-sama ko na kayo. Sa kagustuhan ni Vanessa, 37 years old, na maging makinis at glowing ang kanyang skin, suki raw siya ng murang cosmetic products. Pero ang lotion pala na kanyang gamit, expired na noong pang nakaraang taon. Expired siya last 2022 December. Hindi ko napansin na expired siya. Then ginamit ko last 3 weeks ago siguro siya. Ang expired lotion na kanyang nagamit, nagkaroon ng masamang epekto sa kanyang balat. Para siyang ganito ng mga bootleg. Actually, nawala na siya eh. Ang dami niya dati. Di sa ganito, meron din ako. So ngayon, dito na lang, isa na lang siya. Tapos ito, sobrang kati niya. So kaya kinamot ko na lang din siya. So yun yung nangyari, para siyang rashes na hindi mo maintindihan. Para siyang chicken pox na maliit na ganito. Sobrang makati. Lesson learned naman daw ang naging experience ni Vanessa. Kapag expired na, kahit anong bagay, pagkain or gamit, cosmetic, huwag mo nang gamitin. Ang mga expired na produkto tulad ng nagamit ni Vanessa, for sale din sa isang paupahang bahay sa Bulacan. Natuklasan ng mga otoridad ang deepest, darkest secret ng shop. Nang magkabayaran na, isinagawa na ang pagsalakay. Dito muna kayo. Dito muna kayo. Pasok. Sama-sama ko na kayo. Pagkapamungo na. Hinto mo muna yan, be. Tapos dito lang muna kayo sa gilid. Diyan ka lang muna.
Nang pasukin ang isa pang kwarto, bumungad ang samut-saring produkto tulad ng kape, gatas, ketchup, suka, pampalasa at toyo. Mamaya mo na ipasok yan. Kaya mo na yan. Sabi mo, gatas ba yan? Ketchup, toyo. Yun, ano yun? Ba yun? Ayun o. Dilata ba yun? Meron pa rin po dito eh, sa likod eh. Mantika. Toothpaste. Confirmed! Mga expired na nga ang lahat ng mga ito. At hindi lang yon, ang mga expired na produkto, binaharaw at galing pa sa Malabon. Napakabaho! Kadiri! Deliver lang niya Kali-deliver lang. Opo kasi mga expired po eh. Umahan ko yata sila sa Malabon. May mga pagkain po, may nakita po kasi kami mga pagkain eh. Madelata. Opo, gano'n. Ganun po. Bibigyan nga, hindi ka bigyan yan. Sabi ko, bulok na yan eh. Mga bulok na po talaga. Ibinabagsak lang ang mga ito sa Marilao, Bulacan para maibenta. Lilinisan ng mga trabahador para mawala ang masangsang na amoy. At saka pupunasan ng mantika para kumintab at magbukang bago. Ang daming produkto, nakasakpat. Makikita sa video na hindi mo akalain na doon galing hanggang 3rd floor. Imerkila niya yung building para paglagyan niya lang ng produktong yun. Ayon sa hepe ng Barangay Elias, 1 buwan pa lang na nangungupahan sa kanilang lugar ang suspect. Ibinababa dito yung truck, tapos nilalagay nila doon sa may malapit sa hagdan, papanik. Tapos ipinapanik nila dahil marami na lang nakalagay sa taas eh. Medyo puno na, kaya may naiiwan na dito sa baba. Kanta pa ng 2 nahuling trabahador. Ilang araw pa lang daw silang namamasukan sa seller na si Maxine. At kumikita sila ng 500 pesos kada araw. Minsan po marami po kami. Kasi grupo-grupo po kami. May taga-linis, may taga-tanggal, may taga-kamada, may taga-kuha ng mga item. Basta madali lang daw po yung trabaho. Kaya pinasok na po namin yan. Ang kanilang gawain, Nilinis po namin. Kailangan ko inuto sa amin. Lahat ng nakasama mga dudumi, lahat ng items. Inuhugasan namin tubig, nililinisan namin yung basahan. Tapos bibili kami ng baby oil para puminta. ipapasa nila ang item sa isa pang team para naman burahin ang expiration dates nito. Pagtapos namin po ilinisin, dilipat namin po namin sa may mga nagtatanggal ng mga expiration. Lalagyan naman po nila sa mga box. Alam nyo bang ipinagbabawal yan sa batas? Nakapanayam namin ang seller na si Maxine. Hindi niya raw alam na illegal ang kanyang ginagawa, pero alam niyang expired na ang mga produktong nakukuha niya. Testing ko naman po siya, okay naman po. So, kumuha po ako ng pang-personal. Hanggang sa, nag-okay din po sa mga kapitbahay namin. So, wala naman pong nangyari or nagkaroon ng anything na rashes, ganun. Pinakilig din po nila, since mura. Magsa-search ka lang po sa Facebook na mga murang produkto, ganun. Kung bultuhan, ganun. Siyempre, mura, di ba? Binibili namin. Dagdag pa niya, ginagamit din niya ang mga produktong binebenta niya. Naku po! Di ba pag magbebenta po kasi tayo, kailangan itry po muna natin sa sarili natin bago tayo magbenta. Nakaharap sa kasong paglabag sa Article 14 ng Republic Act 7394 o Consumer Act of the Philippines, si Maxine. At ang 2 pang trabahador na nahuli. Kapag napatunayang nagkasala, 2 hanggang 4 na taong pagkakakulong ang naghihintay na parusa sa kanila.